Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 4 ng Abril 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:55 ng umaga. Araw po ngayon ng ah, Sabado at maganda ang panahon, medyo may araw. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa kaibahan ng kuwaranto ni Sirino sa impeachment ni Sara. Yan po ang tatalakayin ko ngayon dito. Kung maalala nyo ay si Chief Justice Maria Lourdes Sirino ay natanggal sa kanyang pwesto. Ang ginamit nila ay kuwaranto. Ay grabe po yun, yung ginawa nila doon. At yan ang ipapaliwanag ko. Nag-umpisa ata sa complaint o actually balak nila i-impeach, pero nung napansin nila na ang dahilan nila ay hindi sapat o hindi kakagatin ng mga tao o ng Senado, yung mga reason nila, ay pumasok si Kalida at yun ang isinampa, yung kuwaranto. Pero yung kuwaranto po ay walang po yan mga low level, mga department head lang po yan. Yung mga kuwaranto na yan. Ang pagtanggal po sa justices o sa presidente o vice president, ang gagamitin po dyan ay impeachment. Pero nga ay niluloko nila ang tao o niluloko nila ang sarili nila. Ginamit nila ang kuwaranto. Ngayon, ano ba yung kuwaranto? Ay doon lang kasi sa paggamit ng salita, yung hindi maintindihan ng mga tao, panluloko na po yan Opo, gagamitin ang isang Latin word ata yan Latin, unang galing dyan sa basta ibang salita yan, kuwaranto. Ngayon ay ginamit nila para sikat sila at hindi maintindihan ng mga tao. Pero nung tinignan ko po ano ang ibig sabihin ng kuwaranto, by what authority o dito by what warrant. Pero kung titingnan natin yan ay hindi nga maintindihan yung warrant by what authority. At usually ay yung tao sinampahan ng kuwaranto kasi nga kulang yung qualification na isinudmit niya. Yun po yan Ganun po yan. At usually nangyayari yan sa mga low level o low ranking level. Yan nga mga department head. Pero hindi po pwede mangyari yan sa mga justices natin o mga commissioner o yan nga presidente at saka vice president. Kailangan dyan ay tanggalin sila sa pamamagitan ng impeachment. Ayan po Ngayon ay ang impeachment naman po ay proseso po yan na ibinigay sa legislature, sa legislative body. Doon po ibinigay yan. May power sila na
magtanggal ng airing public official. Usually, yung matataas yan nga, ganyan, mga justices at saka presidente, vice president. At pati ata yung mga commissioner ng eleksyon o kung ilan yan sila, yung mga commissioner na yan. O, marami po yung mga commissioner eh. Sila ay tatanggalin sa pamamagitan ng impeachment. At ang aakto dyan ay yung lower house as a prosecutor at saka yung Senado, yung Senate as the judge. Temporarily, yung Senado, they will transform itself to a quasi-judicial body. O, magiging hurado sila. Temporarily. Ayan po at yun po ang tama. Pero yung ginawa nila kay Sirino, mali eh. Mali ang ginawa nila eh. Ang ginawa nila kay Sirino ay ang nag-complain yung mga kasamahan niya. Hindi kami ginagalang o ganun po, hindi ba? O ay hindi naman kasali yun sa grounds for impeachment. Yung hindi paggalang. At saka mahirap pong i-quantify o mahirap i-define kung ano yung hindi kami ginagalang. Mahirap po yan kasi nga depende na yan sa tao eh. Kapritsyo lang po ng tao yan. Pwedeng sabihin ng isang tao ay hindi mo ako ginagalang. Hindi ba? Walang definition dyan. Maliban na lang siguro kung tatay mo o nanay mo. Yun talaga. Ma-identify natin kung ginagalang o hindi. At yan naman ang nakasulat sa Biblia. Honor your father and your mother. Pero yung ay pambihira ay yung kasamahan mo sa trabaho ay ikukumpling ka na hindi mo siya ginagalang. Saan ngayon ang kwan dyan? Saan ang guidelines? Hindi ba? Pero yung nanay mo at saka tatay mo ay kung matandaan na yan at hindi mo pinapakain, hindi ba? O hindi mo binibigyan ng yung ayuda o hindi mo na dinadalaw. Yun po ang pwede nating sabihin na hindi mo na ginagalang. Opo. Ay pero nga ay dito sa katrabaho mo ay kung halimbawa magkasalubong lang kayo ay hindi mo binati ay dishonor na ba yun? Ayan po mahirap po yan, hindi ba? Pero nga yan ang ginamit ng itong mga justices na ito. Yun ang ginamit nila. Pumunta sila sa lower house at doon sila nag-complain. Ay ako tinatawanan ko na lang eh. Hindi ba? Tinatawanan ko na lang noon eh. Kasi wala namang wala naman silang guidelines eh. Basta sinabi lang nila na hindi sila ginagalang. Gusto nilang tanggalin. Di ba? Si Sirino ay nung nahalata siguro na hindi mag-prosper, ayun, nag-isip si Kalida na gamitin ang kuwaranto. Kasi nga, ito si Sirino ay nagturo ito sa UP. At doon daw, nawawala yung hindi siya nag-submit ng salin. Ay, walang natin, pero malabo po yan eh. Malabo po yan eh. Ay kung nag-submit siya tapos ninakaw, hindi ba? O kaya kung nag-submit siya pero talagang walang ang ibig kong sabihin, ako po ay nagturo ng din eh, dyan sa State College, nagturo din ako mga 6 na taon. Ayaw namin mag-submit ng salin. Nakikiusap yung sa amin, yung personal department. Mag-submit kayo, sabing ganun, dahil matatanggal kami sa trabaho pag hindi kami pag hindi kayo nag-submit.
Ayun, nagsusubmit kami. Pero ayaw namin, ang reason naman namin, wala naman kaming bahay. Wala kaming property. Ay, ano ang isusulat namin dyan? Ay, kahit na, sabi nung personal department, mag-submit kayo kasi requirement yan ng batas. Kasi nga, yung mga nagtuturo ng college po, ay ang biruan namin dyan, kumusta na? Ay ito, ay yung sahod natin ay maliit lang, hindi makapagpatayo ng bahay. Yun ang biruan namin. Ay yung iba 10 years na nagtuturo, 15 years na eh. Ay ito, sabi niya, hindi pa makapagpatayo ng bahay kasi maliit ang sahod. Yun po eh. Kaya nga ayaw naming mag-submit ng salin. Wala naman kaming isusulat eh. Pero ang sabi ng personal department, kahit wala kayong ilalagay dyan, mag-submit kayo, kahit pangalan nyo lang yan. Yun ang ginawa namin. Ngayon, ito po diniscuss ko po yan sa dyaryo, doon sa comment section ng Philippine Daily Inquirer. Bakit hahanapin nyo kako ang salin yan? Ang alam ko kako kung nagtuturo ng dyan sa college o kung saan yan, hindi prone sa corruption yan. Walang corruption yan. Opo, ang nag-corrupt, yung daan doon siguro sa personal department na sila ang humahawak ng pera. Doon yun. Yung mga staff dyan ay halos parehas din ng number eh. Kung 100 kami noon ang nagtuturo, ay 100 din yung staff ng personal department. Lahat na yun, yung administrative, mga maintenance, kasama na sila. Halos parehas lang. At naandun ang korupsyon. Doon sa management, naandun po. Ay sisitahin nila si Sireno, saan yung salin mo? Ay wala naman silang makikitang kwandun eh. Yung ninakaw o yung hidden wealth, wala naman eh. Alam ko po yan kasi nagturo po ako eh. At saka hindi naman humahawak ng pera ang mga nagtuturo, hindi. Paano nilang kakasuhan yan? Ang korupsyon po ay naandun sa number 1 sa BIR sa customs, hindi ba? At saka yan sa public highways and public works and highways, hindi ba? Kasi sila ang nagbabayad din ng mga kontraktor eh. Sila ang nag-i-inspect. Pero ang teacher, wala po yan. Kaya nga, waste of time. Yang hinihingi nila ang salin ni Sireno. Pero nang dahil doon ay napatalsik nila si Sireno kasi nga hindi raw nagpakita ng salin, ay requirement yun. Pero sinusubaybayan ko po yan eh. Dahil ang mga nag-apply sa Supreme Court, mga nag-apply dyan sa justices, ay may nakasama na hindi government service. Kaya wala siyang salin. Kung siya ay nagtrabaho sa corporate na private corporation, hindi ba? Wala siyang salin. Kaya yung salin, halimbawa, 10 years ang kailangan nila, ginawa lang nila na 7 years o kaya 5 years. Ganun po yan eh. Nag-waive sila dun eh. At hindi iginalang yan nila Kalida. Hindi ginalang. Nag-waive na po noon eh. Binabaan nila ang bar o yung requirement doon sa salin. Kasi nga, maraming nag-apply na galing sa private company. Yan po ang alam ko dyan. Kaya, sige, babaan na natin. Ganun po ang istorya dyan. Pero nga, ay nasunod sila kasi nga with impunity po eh. Yung panahon ni Duterte, they act with impunity. Walang batas-batas. Wala. Kaya, tinatalakay ko ngayon ito. Ngayon ay, itong mangyayari kay Sara ay legal po ito. Yang impeachment.
hindi katulad doon sa ginawa nila kay Cyreno. Illegal po yun. Kasi nga ay bakit tatanungin mo ang tao na by what authority, hindi ba? Kalukuhan po yan. By what authority? Na para bang sinasabi na bakit na andito ka ay anong authority mo? At nangyari po yan kay Jesus Christ. Ano? At ito na nga, itataas ko lang po ha. Itataas ko lang po, nangyari po yan kay Jesus Christ. Kaya nga lahat ng kwento po ay mayroon din akong kwento na mababanggit sa Biblia. At ito nga ay patungkol kay Jesus. Pero ito ay sinasabi na niya na ang authority ko ay nanggaling sa Diyos. Maraming beses na niyang sinabi. Opo, kaya nga ang sinasabi ko sa inyo, lahat po ng question, maraming answer eh. Hindi ba? Ngayon, huwag kayong pipili ng isang pangyayari lang. Kasi nga maraming answer eh. Katulad ito, nung tinanong siya, ay ayaw niya yung nagtatanong eh. O niluluko lang siya nung nagtatanong. Niluluko siya. Kaya hindi niya sinagutan. Yan po ang istorya dyan. Ito po sa Mark 11 verse 28. Ito hindi 20 na ito, hanggang 31 ito. Mark 11 verse 28 hanggang 31 yan, nakalimutan ko lang. And I said to him, by what authority are you doing these things? Tinanong siya eh. Nung mga babatas, yung mga Pariseo, yung mga eskriba, mga learned people, hindi ba? By what authority are you doing these things? And who give you this authority to do these things? Yun po ang tinanong si Jesus Christ. Parang kuwaranto po yan. But Jesus answered and said to them, I also will ask you one question. Then answer me. And I will tell you by what authority I do these things. Yan po ang sinabi niya. The baptism of John, was it from heaven or from men? Yun po ang tanong niya. Ay tatanungin ko muna kayo, sabi niya, ng isang question. Ngayon, kung masagot nyo, ay sasagutin ko kayo. Pero ang alam ko dito, sinasabi na ni Jesus Christ doon pa sa mga tao, doon sa lecture niya, na ang authority ko ay hindi nang gagaling sa akin, kung hindi yung nagsugo sa akin. Pero dito ay ayaw niyang sagutin eh. Kasi nga niluluko lang siya. Hindi ba? Ganun po eh. Ang Diyos po kasi hindi mo maluluko o hindi siya sasakay doon sa panluluko mo. Ganun po yan. Ang tao ko minsan napapasakay eh. Hindi ba? Na nalilinlang. Ay pero dito ang sabi niya, the baptism of John, sabi niya, yung pagbabaptize ni John the Baptizer, was it from heaven or from men? I answer me, and they reason among themselves, saying, if we say from heaven, he will say, why then did you not believe him? But if we say from men, they feared the people, for all counted John to have been a prophet indeed. Ayan po. Ay nag-usap-usap sila, yung tao na nagtatanong na by what authority you are doing these things and who gave you this authority. Yan nga, yung paggawa ng miracle, pagbuhay ng patay, yung bulag nakakakita na, nakakalakad na yung lumpo, yung mga kitong nawawala. At tinanong siya dyan, ay, who gave you this authority? Or by what authority you are doing these things? Ang sabi niya, ay tika muna, ay sabi niya, tatanungin ko muna kayo. Kung masagot nyo, ay sasagutin ko rin kayo. Yung baptism ni John, sabi niya, it is from men or from God or from heaven? Ay hindi nila masagot kasi pag sabihin nila na from heaven, ay bakit hindi kayo sumusunod? Pag sinabi naman nila na from men,
ay takot sila sa mga tao kasi lahat ng mga tao, yung mga dukha, yung mga naandun, ay naniniwala sila na si John the Baptist ay yung baptism niya ay galing sa Diyos. Ayan po. Kaya natakot sila. O ano ngayon ang sabi nila? They feared the people, for all counted John to have been a prophet indeed. So they answered and said to Jesus, we do not know. Sabi nila, hindi ba? Ay di kabubuhan yan, hindi ba? Kabubuhan, bakit hindi nyo alam yan? Ay kayo ang nabubuno, hindi ba? Parang ganun lang po yan doon sa, ano ba yun? Yung rason ng mga abogado ni Sarah? Id kautilam ba yun? Id kautilam? Hindi ba? Ang ibig sabihin yan ay we are answering with precautions. Ayan po. Parang sinabi na wala kaming alam. Ganito rin yan eh. We do not know, sabi niya eh. Sabi ng mga nagtatanong eh. Ay bakit ganun? Ay kayo ang pinuno, kayo ang learned people, kayo ang mga abogado, bakit wala kayong alam dyan? Hindi ba? Id kautilam pala, yung id kautilam, parang ganyan din yan eh. We do not know or we are answering this with precautions kasi nga ay ang tawag ko dyan eh, pagpasensyahan nyo na po id kainutilan. Inutil sila kasi nga hindi nila alam ang-answer nila eh. Hindi ba? Inutil sila. Id kainutilan. Ay pasensya na po kayo pero yan ang nakikita ko dyan sa mga abogado ni Sarah. Kung yan ang sasabihin nila, ay samantalang noon ang sinasabi nila ay bloodbath eh. Hindi ba? Ay wala pala silang ibubuga eh. Wala pala silang sasabihin eh. Kung hindi, puro precaution. Hindi ba? Kasi nga wala talaga. Ngayon, and Jesus answered and said to them, neither will I tell you by what authority I do these things. Ayan po. Ito, ipinapakita dito na hindi nyo pwedeng lukuhin ang Panginoon. Hindi ba? Tatanungin nila, by what authority you are doing these things? Ay sinasabi niya kahapon at nung isang araw at dun sa mga tao na mahihirap, ginagawa ko ito dahil isinugo ako ng Diyos o ng Ama. Ang Ama ko ay Diyos. O yung Diyos ay ang nagsugo sa akin. Sinasabi niya. Ay ngayon ayaw niyang sagutin. Hindi ba? Kasi nga niloloko lang siya. At yung sabi na itong mga kwan na ito, itong mga nagtatanong na ito na hindi namin alam eh. Ang ibig sabihin niyan ay saan ba sila nakatira? Hindi ba? Bakit hindi nila alam ang sitwasyon? Si John the Baptist na nagbabaptize. Hindi raw nila alam. Ayan po ang mga id kaunitilan yan. Id kautilam. Parehas lang po yan. Hindi ba? Kaya pinili ko ito para may maintindihan tayo sa diskusyon ko. Hindi ba? Nagdi-discuss po ako dito para maiangat yung level. Hindi ba? Tinanong nila si Cyrino, by what authority? Kasi nga yung kuwaranto yan eh. Aywan ko lang, ay nagtagumpay sila kasi nga with impunity. Noong nanunungkulan pa si Duterte. With impunity po yan. At ngayon nga, ang nakita ko dyan, maraming umiiyak na eh. Kaya nga ito, Diyos na po ang gumawa dyan. Kamay na ng Diyos yan para siya ay ibilanggo. Opo. Wala na pong kwan yan. Dahil nga ito mga kainutilan ng mga abogado. Hindi ba? Id kaunitilan. Ay wala daw silang alam eh. Ang ibig sabihin yan, we do not know. Kasi nga, they will answer with precautions. Kasi nga, wala nga silang alam. Kaya, gusto nila ituloy-tuloy lang yung bayad. Para, kung mahal yung bayad, hindi ba? Wala silang alam.
para madili ng madili. Ganyan lang po yan. O sige po, no? At hanggang dito na lang po, ano, at bago po ako mag-umpisa, mga kababayan, mga minamahal, ay dinadalain ko po sa Panginoon na sa ating pakikinig po ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. Opo. Katulad ng ganyan, hindi ba? May pangyayari po na ganyan na ang sinasabi ko nga, huwag niyong kunin ang isang pangyayari lang. Marami yan At yun na ang imamagnify nyo, mali yun. Mali yung ganon. Iba-iba po ang kaso niyan, kaya iba-iba ang sagot. Opo. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.